Lumipat ang eksena sa tirahan ni Yi Xiantian. Ang pagbuo ng martial soul ay kailangang dumaan sa tatlong pagsubok ng soul refinement. Nahahati sa soul nurturing, minor soul refinement, at major soul refinement. Ikaw ay nasa heavenly rank martial ancestor na. Ang pag-abot sa heavenly rank ay katumbas na ng soul nurturing. Kaya ang soul nurturing stage ay maaari mo nang lampasan. Ang minor soul refinement ay ang pangangailangang humanap ng isang target para i-refine. Gamit ang paghubog sa martial soul bilang pangunahing layunin. Maaaring ito ay musical instruments, chess, calligraphy, painting, sandata, bundok, ilog, bituin, araw, buwan, banal na dragon, phoenix. Mas malakas ang target, mas mapanganib at mahirap ang soul refinement. Siyempre, mas mataas din ang magiging limitasyon. Noon, ang Tongtian ancestor ay binuo ang Tongtian martial soul gamit ang sinaunang banal na ibon na Tongtian sparrow bilang prototype. At pagkatapos ay nakamit ang malaking tagumpay. Sabi ni Beiming, iminumungkahi ni Beiming na si Master ay humubog din ng isang banal na hayop. Buuin ang Dragon Soul. Sabi ng Invisible Sword, hindi tiyak. Si Master ay nagsasanay ng napakaraming sword techniques. Maaga o huli ay mamamaster din niya ang 5 Emperor Swords. Bagamat mas malakas ang Divine Beast Soul, ang Sword Soul naman ang pinakaangkop kay Master. Dapat piliin ang may pinakamataas na pagiging tugma. Yeming, napag-isipan mo na ba? Anong uri ng martial soul ang gusto mo? Sabi ng Invisible Sword, ang Divine Beast ang pinakamaganda. Matutulungan nito si Master na subukan ang mga larangang hindi pa nararating. Sabi ni Beiming, hindi. Mas maganda ang Sword Soul. Ang pagiging angkop ang pinakamahalaga. Napahawak si Yeming sa baba. Nag-iisip, kung magaling akong gumamit ng espada, mayroon akong True Dragon Physique, at nakakaintindi pa ako ng array formations. Bakit hindi ko nalang buuin ang Dragon Soul, Sword Soul, at Array Soul, pagsamahin silang tatlo sa isa? Hindi ba mas maganda yon? Kalokohan. Ang lakas ng loob ninyo. Kahit ako, bilang iyong guru noon, ay hindi nang ahas gawin iyan. Sabi ni Beiming, Master, hindi pwede. Ang martial soul refinement ay maraming hakbang na pundasyon ng buhay at talino. Hindi ito maaaring basta-basta baguhin. Tama, ang Dragon Soul at Sword Soul pa lang ay mas mahina na. Paanong sa isang beses lang ay magkakakilala sila? Master, kung sa tingin ko ang Chaos Arithmetic Scripture at Taiyi Divine Calculation ay maaaring baguhin ang Dragon Soul, para may handa siya gamit ang Dragon Soul, bigyan siya ng pampasigla, pwede kaya? Kung mauunawaan mo ang hindi malinaw na teknik, tiyak na ang martial soul ay magbabago. Ngunit ngayon, malinaw na papunta ka sa hindi malinaw. Anong mahirap doon? Pinakamatindi na. Mag-aaral ako, kahit ano paman. Kaya ko ring obserbahan ang espasyong lumilipas. Nagulat si Yi Xiantian, dahil may kaunting kuryosidad siguro, itong soul refining technique, hindi ba ito galing sa palitan? Bakit ganyan ang pinili mo? At bakit kailangang puntiryahin yung mga iyon? Master, may hindi kayo alam. Minsan na akong nakipaglaban sa natitirang kalooban ng Heavenly Court. Kailangang malaman, ang mundong ito ay napakalawak. Ang Tianyuan continent ay isang bahagi lamang. At ang mga tao, ay isa lamang lahi sa mga iyon. Hindi maituturing na malakas. Ang karanasan ng mga sinaunang nilalang, tunay ngang mahalaga. Sa mundo ngayon, ang pinakamalalakas na eksperto sa sibilisasyon ng martial Dao ay nasa 3rd level martial god lamang. Kung susundan ko ang mga nauna, ang 3rd level martial god ang magiging hangganan ko. Ngunit ang 3rd level martial god, kung titingnan sa 3,000 mundo, ay wala pa ring kwenta. Haha, hindi ko inaasahan. Ang aking disipulo ay may ganito palang ambisyon. Napakasaya ni Guro. Kung gayon, gamit ang iyong mata at talino, naniniwala si Gerong magagawa mo ito. Pumunta ka na at mag-cultivate. Ako ay mananatili rito, maghahanda. Pagkatapos, si Yeming, sa loob ng Great Evolution Space, ay gumugol ng 10 taon. Sa wakas, ang Karma Heaven Number Art, Heaven Brightness Text, Heaven Talisman Array, Heaven Fortune World Heaven, at Heaven Heart Heaven ng Chaos Arithmetic Scripture ay napagsama-sama na lahat. Ang Heaven Heart Heaven ay isa lamang sa mga chapter na iyon. Bagamat hindi pa ito ang huling pag-unawa, mayroon na ring hindi inaasahang nakuha.
Pagkatapos maunawaan ang Heaven Heart Heaven, ang aking Divine Sea ay nag-aalaga ng isang buto. Hindi ba't Tianjin Pearl ito? Mukhang, ang Tianjin Pearl ay nabubuo pala mula sa Heaven Heart Heaven. Ang Tianyuan Continent, may kabuoang 3 piraso. Sa gabay na aklat ay malinaw ding nakasaad, may 3 taong nagsasanay ng Heaven Heart Heaven. Si Master ay may Tianjin Pearl, ibig sabihin ay minana niya ang Heavenly Will. Hindi lamang ang Tianyuan Continent, habang lumalaki ang Tianjin Pearl, maaari pang manahin ang kalooban ng lahat ng kalangitan. Ang pagmana ng Heavenly Will, malayo pa iyon sa akin. Maliban sa Tianjin Pearl, may isa pang kasiyahan. Sa Karma Heaven at Fortune World Heaven, pagkatapos kong masanay ito, nakikita ko na ang kapalaran at ang lakas ng sanhi nito. Kaysa roon, gusto kong pagsamahin ito sa Taiyi Divine Calculation. Nararamdaman ko ring ang kaluluwa ni Long Xiaoyan ay unti-unti nang nawawalan ng silbi sa akin. Pagkatapos, gumugol pa si Yeming ng 3 buwan. Ang Dragon Soul, Sword Soul, at Array Formation Soul ay nabuo na, ngunit hindi pa ito pino. Pinagsama-sama lamang bilang paghahanda. Master, ito ba ang inihanda ninyo? Mukhang nasa loob tayo ng isang Array Formation. Tama ka. Magsanay ka ng soul refinement ng maigi. Ako ay mananatili rito para bantayan ka. Tungkol naman sa epekto ng array formation, sa hinaharap mo pa maiintindihan. Tumango si Yeming, opo. Agad nagsimula si Yeming sa cultivation. Ang soul refining technique, dati, walang sino man ang makakatulong sa akin na matuto. Napilitan akong mag-isa na mangapa sa bawat hakbang. Sa martial soul na dati kong mabubuo, ang Dragon Soul ang pinakamalakas. Iyon ay ang paggamit sa pinakamahalagang Dragon Soul, para pagsamahin sa Sword Soul at Array Soul. Ngunit ang espada at array, parehong sandata ng mga tao. Ang mga kuko ng dragon, ay hindi makokontrol. Kaya naman, ang aking Dragon Soul ay kailangang maganyong tao. Hindi isang anino ng dragon. Ang martial soul ay kaluluwang nagkatawang tao. Ito ang ubod ng espiritu. Ito rin ay bahagi ng mundo ng espiritu. Kaya ko nang pamahalaan ang aking mundo ng espiritu. Siyempre, kailangan ding magbago ng kaunti. May anyo na. Kailangan naman ng key. Ang array soul, ilagay sa kaliwang balikat. Ang aking martial soul, ay ako. Haharapin ko ang 10,000 pagbabago ng key. Ang pangalawang key, soul, ay para sa aking sword soul. Ang sword soul, sa kaliwang kamay, ay killing intent. Papatayin ko ang kaaway. Ang Karma Heaven at Fortune World Heaven, sa kaliwang mata, tuntunin ang mabuti. Iwasan ang masama, makita ang karma. Ang kanang mata, ng Taiyi True Person, makita ang hinaharap. Ang Tianjin Pearl, para sa aking kalooban. Hubugin ang espiritu, manahin ang kalooban ng lahat ng kalangitan. Ito na, ang aking martial soul. Lumipas ang panahon. Natapos na ni Yeming ang soul refinement, maligayang pagbati. Master. Natapos na ang minor soul refinement. Ito na ang aking martial soul. Ha ha ha, magaling. Magaling na martial soul. Bagamat gumamit ng ibang bagay para pagsamahin, ngunit ang huling anyo, ay ang anyo mo mismo. Kung mayroon mang pagsisisi, iyon ay ang iyong martial soul, hindi pa kompleto. Master, maaari ko po bang itanong kung ano pa ang kulang? Tanging sa sandaling umabot ka sa peak ng Martial Monarch Realm, saka lamang ganap na makukumpleto ang Martial Soul. Kahit sabihin ko pa sa iyo ngayon, makakadagdag lamang ito ng alalahanin. Susunod, simulan na ang Major Soul Refinement. Na-activate ang Array Formation ni Yi Xiantian, ang Array Formation ni Master, lumalabas na inihanda pala ito para sa aking Major Soul Refinement. Ang tinatawag na Major Soul Refinement, sa madaling salita, ay ang paglabas ng martial soul. Dumaan sa pagsubok ng hangin at ulan. Pagkatapos ng pagpapatigas, saka lamang makakaangat pa ng isang hakbang. Ito ang Puryang Soul Refining Array. Ito ay nakuha ko noon nang hindi sinasadya. Walang kapantay ang galing nito. Ang mundo rito, ako lamang mag-isa ang nakakaalam kung paano gamitin. Ang array formation na ito ay may 81 na level. Sa bawat pagdaan sa isang level, mas lalakas ang apoy. Kung makakayanan mo, makakalikha ka ng Puryang Martial Soul. Puryang Martial Soul. Sa sandaling ito, isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Ang Martial Soul ni Yeming ay nasusunog. Babala ni Beiming, Master.
Ang pure yang martial soul ay hindi dapat maliitin. Sa hinaharap, kapag umangat ka na sa martial ancestor realm at naging Yuan Shen, iyon na ang Yang Spirit. Ayon sa sabi-sabi, kapag sumiklab ang Yang Spirit, walang hangganan ng kapangyarihan. Kahit makaharap pa ng Divine Spirit, hindi matatakot. Ngunit, ang pag-setup ng ganitong Grand Array, ay nangangailangan ng napakaraming yaman. Kahit pa si Master at si Guro ay nasa second level martial gods, marahil ay kailangang maglabas ng malaking puhunan. Ang martial soul ni Yeming ay patuloy na sinusunog ng array formation. Sunod-sunod na pagsabog ang bumubulwak. Sa sandaling ito, si Yeming ay umuungol sa sakit. Pinagpapawisan ng husto. Ang sakit, para bang ang kaluluwa ay sinusunog. Walang anumang makakapigil dito, Master. Ngayon, nasa anong level na ng array formation? Pangatlo, kakasimula pa lang. Noon, nang makuha ko ang array formation na ito, pinalampas ko ang pagkakataon para sa soul refinement. Labis kong pinagsisihan. Susunod, ako ay mananatili sa labas para bantayan ka. Para maiwasan ng anumang hindi inaasahan. Kung hindi mo na kaya, sumigaw ka lang. Aalisin ko ang array formation. Sana'y matugunan mo ang inaasahan ko. Makuha mo ang pure yang martial soul. Sabi ni Beiming, ang guro ni Master, talagang magaling manloko. Malinaw na kapag masakit kung sisiga. Medyo gag-on. Ngayon, hindi na makasigaw. Tiyak na may intensyon si Guro. Marahil, mas mabuti kung hindi sisiga. Kaya ko pa namang magpatuloy. 3 araw ang lumipas. Ang pag-breakthrough ni Yeming ay lumikha ng isang napakalaking kaguluhan. Sino ba talaga ang nagbe-breakthrough? Bakit ganito kalakas ang ingay? Hindi kaya, may martial saint elder na umaangat sa martial soul. Hindi na kailangang hulaan. Si Yeming ang nakakumpleto ng major martial soul. Ang kanyang martial soul, malamang ay ang maalamat na pure yang martial soul. Hindi nakapagtatakang mas malakas ang ingay kaysa sa sinumang umaangat sa martial soul. Hindi ko inaasahan. Pure yang martial soul. Pure yang martial soul. Narinig lang natin noon. Hindi ko inaasahan. Makikita pala natin. Hindi ko inaasahan, hindi pala siya nalalayo sa henyong si Yi Xiantian. Nagsisisi ako. Sobra akong nagsisisi. Noon, hindi dapat. Ito ang aura ni Master. Si Master, nag-breakthrough na. Hindi ka pa ba susunod sa akin para batiin si Boss? Si Yeming, sa sandaling ito, ay nakatayo. Hinahangaan ang kanyang martial soul. Pure yang martial soul. Ganoon pala iyon. Sinubukan ni Yeming ang ilang kilos. Kinokontrol ang kanyang martial soul, huminga siya ng maluwag. Maligayang pagbati, Boss. Maligayang pagbati, Master. Sa pag-angat sa martial monarch realm. Xiao Qiang. Ang Divine Demon Flag, kumusta na ang pag-refine? Iniluwa ni Xiao Qiang ang Divine Demon Flag mula sa kanyang bibig. Na-refine ko na ang 5 Demon God Killing Array. 5 Demon God Killing Array. Sa pagkakataong ito, katumbas na nito na mayroon akong 5 Demon Gods na magagamit. Hindi masama ang ginawa mo. Boss, nakapatay na rin ako ng maraming level 9 demonic beasts. Ang mga Demon Cores at Beast Cores sa loob, kung pagsasama-samahin. Tinatayang maaaring ipagpalit sa 900 trilyong martial god coins. Ha, 900 trilyon martial god coins. Ilang araw pa lang naman. Tapos nakapatay ka na ng 900 demonic beasts. Masyado ka namang malakas. Kung gayon, hindi naman pangunahin iyon. Nakapatay pa siya ng hindi kakaunting demon gods at divine demons. Mas mahalaga pa ang mga iyon kaysa sa level 9 demonic beasts. Haha, isang kutsilyo, isang eksperto. Mukhang sa panahong ako'y nagbikwan, marami kang natamong mga pagkakataon. Maraming salamat po sa tulong ni Master. Kung wala si Master, tiyak na hindi magtatagumpay si Yeming sa pag-refine ng pure yang martial soul. Bagamat malayo pa para mabayaran ang mga nagastos ni Master, ngunit ito po ay isang bahagi ng taos-pusong pasasalamat ng inyong disipulo. Sana po ay tanggapin ninyo. Maituturing na, may kaunting konsensya ka pa ring bata. Yeming, alam mo ba, sa Tianyuan Continent, may kasabihang umiiral, hindi martial monarch. Hindi malayong pinto. Narinig ko na po ng bahagya. Ang martial monarch, ang hari ng martial daw. Huwag mong tingnan na ang yin-yang sect lamang, may mahigit 1 o 200 martial monarchs. Ang Holy Land, ay mas marami pa ng ilang beses.
Iyon ay dahil, ang mga lugar na ito ay ang tagpuan ng mga talento mula sa buong mundo. Sa mga dakilang sekta ng iba't ibang lugar, sa loob ng 10,000 taon, ang martial monarch ay laging sentrong tauhan. Ang pagkakaroon ng matibay na haligi. Kahit ilagay pa sa korte ng imperyo, ang isang martial monarch ay sapat na para gampanan ang isang mahalagang posisyon. Ang isang martial official, hindi bababa sa 4th grade martial general. Ang isang civil official, hindi bababa sa 3rd grade grand official. Bagamat sinasabing mas mataas pa sa martial monarch ang martial ancestor. Ngunit sa katotohanan, ang lakas ng martial ancestor at martial monarch ay hindi gaanong nagkakalayo. Ang ilang mga martial monarchs na laban sa langit ay kayang makipaglaban ng mag-isa sa isang martial saint. Tinatawag na half martial god. Sa huli, ang pagiging isang martial monarch ay nangangahulugan ding mayroon ka ng sariling Dao. Mas malalim ang Dao, mas malakas ang martial monarch. Para sa isang martial artist, ito ay ibang antas ng pagbabago. Boss, kara-rating mo lang sa martial monarch realm. Gusto mo bang lumabas para subukan ang iyong kakayahan? Aalis na ako. Lisanin ko ang korte. Maglalakbay ako sa 4 na sulok. Unawain ko ng husto ang mundong ito. Yumuko si Yeming kay Yi Xiantian. Opo, boss. Sabay tayong lumabas. Magkabalikat tayong lalaban. Magpapatayan tayo ng husto sa mga demonyo. Hindi ba't napakasaya noon? Kasama ka, maituturing bang magkabalikat na lalaban? Kung talagang maglalaban tayo, natatakot akong wala nang kinalaman pa sa akin. Jiruzu, ikaw at si Xiao Qiang, maging magkaibigan kayo. Pumatay kayo ng mga demonic beasts. Kumita kayo ng kaunting pera. Ako, kikilos akong mag-isa. May demon god sa loob ng divine demon flag. Ang kaligtasan ay hindi kailangang alalahanin. Lumipat ang eksena sa isang lugar. Ang mga demonic beasts ay sama-samang gumagalaw. Lumapag si Yeming mismo sa gitna nila. Gusto nyo bang magsanay? Nakita nila na nag-iisa lamang si Yeming. Sabay-sabay silang sumugod. Magaling ang pagdating. Sumuntok si Yeming. Tinangay palayo ang maraming demonic beasts. Sa dami ng demonic beasts na ganito, mas masarap pa ring gamitin ang dragon hammer kaysa sa espada. Susunod, kailangang pumatay ako ng husto para magsaya. Sa sandaling ito, biglang naglabas ng berdeng enerhiya ang dragon hammer. Maligayang pagbati, Master, sa pag-abot sa martial monarch realm. Ang E-slash ay nagising na. Ang bigat ng dragon hammer ay mabilis na tumataas. Umabot na pala ito sa mahigit 50 milyong jin. Tumaas ng mahigit 100 beses. Isang higanteng demonic beast ang papalapit kay Yeming. Iwinasiwas nito ang kanyang malaking pamalo. Tinutok kay Yeming. Magaling ang pagdating. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw nang bumagsak ang demonic beast. Nagulat ito nang makitang nabibitak ang kanyang pamalo. Umatras si Yeming. Kumuha ng buwelo. Iwinasiwas ang isang pamalo bilang ganti. Tumalsik ito. Samuka ng dugo. At bumagsak ng patihaya sa lupa. Nakita ito ng ibang demonic beasts. Agad silang sumugod. Tumawa si Yeming. Ha! Pagkatapos ay iwinasiwas niya ang pamalo. Hinampas ang mga demonic beasts. Makalipas ang ilang sandali, ang mga bangkay ng mga demonic beasts ay nakatambak na parang isang bundok. Ibinaba ni Yeming ang dragon hammer. Ito na ang lakas ng isang martial monarch. Sa tulong ng martial soul, anumang atake ko ay malayong-malayo na kumpara sa dati. Tunay ngang, ibang-iba. Gusto nyo pa bang lumaban? Nakita nila ang divine demon flag sa kamay ni Yeming. Agad silang natigilan. Hindi lalaban. Kung gayon, hahayaan ko na kayong gamitin ang aking lakas. Divine demon flag. Hinuli ni Yeming ang mga demonic beast sa paligid papasok lahat sa divine demon flag. Kung magpapatuloy ng ganito, hindi magtatagal. Makakabuo na ako ng isang demon god killing array. Sakto, gusto ko ring makita kung ano ang itsura ng isang divine demon. Baka tawagin ko ang kaluluwa ng isa para tingnan. Sa sandaling ito, biglang isang anino ang lumitaw sa likuran ni Yeming. Mabilis na lumingon si Yeming. Nagbibigay galang kay Commander. Sa isip ni Yeming, anong ginagawa ng taong ito rito? Yeming, magaling ka. Nag-breakthrough ka pa pala hanggang martial monarch ng ganito kabilis. Mula ngayon, ikaw na ay isang opisyal na Golden Guard. Ako, bilang Commander, ay buong lakas kang huhubugin. Maraming salamat, Commander. Sa pagkakataong ito,
Naparito si Commander, dahil ba sa usapin ng bangko? Sa isip ni Yeming, pagkakita pa lang. Nangangako na nito. Nangangako na niyan. Natatakot akong hindi ito magandang pangitain. Pansamantala, huwag nating pag-usapan ang tungkol sa bangko. Hindi ba maaaring pag-usapan ng ibang bagay maliban sa mga demonyo? Ako, bilang commander, ay hinahanap ka dahil gusto kong humiram ng isang bagay mula sa iyo. Itong Divine Demon Flag. Paano nalaman ni Commander na mayroon akong Divine Demon Flag? Noong sumali ka sa Azure Dragon Grand Courtyard, ginamit mo ang flag na ito para makapasa sa pagsusulit. Isang Golden Guard namin ang nakakita. Tiyak na alam mo rin, itong Divine Demon Flag ay ang kalaban ng mga demonyo. Kung gagamitin ng tama, madaling makapatay ng isang Demon God. Tinitiyak ko sa iyo, sa araw na ibabalik ko ang Divine Demon Flag, ang bilang ng mga Demon God Killing Arrays sa loob, tiyak na magpapagulat sa iyo. Sa isip ni Yeming, nagsumikap ako ng matagal. Hirap na hirap akong makapag-refine ng ilang Demon God Killing Arrays. Tapos, gusto mong ipasa sa iba. Ang tinatawag na hiram. Puro kalokohan. Sa sandaling mapunta ito sa kanyang mga kamay, natatakot akong habang buhay, huwag nang asahang maibabalik pa. Commander, maaari po ba kayong mag-iwan ng isang bagay bilang sangla? Sangla, hindi ka ba naniniwala sa akin? Bilang iyong commander. Commander, huwag po kayong magkamali ng pagkaunawa. Ang Divine Demon Flag ay ang bagay na nagpoprotekta sa buhay ng inyong lingkod. Kapag nawala ito, manganganib ang aking buhay. Umaasa po akong si Commander ay makakapagbigay din sa akin ng isang sandatang madaling gamitin. Ito ang Mountain River Seal. Tumitimbang ng 4 na milyong jin. Isa rin itong divine artifact. Sapat na para durugin mo ang sinumang kalaban. Pansamantalang ipapahiram ko ito sa iyo. Sa isip ni Yeming, ang Dragon Hammer ko ay kailangang tumimbang ng mahigit 50 milyong jin. Isang selyong tumitimbang ng ilang milyong jin ng sa iyo, gusto mong ipagpalit sa aking Divine Demon Flag. Mabilis niyang inagaw ang Divine Demon Flag mula sa kamay ni Yeming. Pagkatapos ay agad umalis. Palem, hayop ka, malinaw na pagnanakaw. Sabi ni Beiming, Master. Ang bagay na ito, wala na tayong magagawa. Ang ating kaalaman tungkol sa Golden Guard ay napakakaunti. Hindi dapat basta-basta makipag-away. Dapat magtiis si Master. Ang kasalukuyang lakas ay hindi sapat. Kahit pa inagaw ito, maaari lamang tayong magtiis. TSK, yung walang hiyang iyon. Nang ahas na palitan ako ng isang basurang selyo. May pagbabawal pa. Ni ayaw akong payag ang i-refine. Sa aking antas ng array formation, hindi niya ako mapipigilan. Sirain para sa akin. Matagumpay na na-refine ito ni Yeming, ano na? Master, itong selyo, mayroon ba itong anumang mahimalang epekto? Maliban sa pagiging mabigat ng 4 na milyong jin, wala itong anumang ibang kakayahan. Ang Golden Guard, napakasama. Sa mga sumunod na araw, si Yeming ay baliw na pumatay ng mga demonyo. Ibinubunto ng galit sa mga demonyo. Kasabay nito, nakaipon din siya ng malaking bilang ng mga Demon Cores at Beast Cores. Nakakuha ng hindi kakaunting pabuya. Ngunit hindi nagtagal, ang bilang ng mga demonyo ay unti-unting nabawasan. Ito ay dahil ang 5 dakilang imperyo ay nagpadala ng mga eksperto. Sunod-sunod na isinara ang mga daanan ng mga demonyo. Isang buwan ang lumipas, ang kaguluhan ng mga demonyo sa imperyo ay ganap nang nawala. Lumipat ang eksena sa South Sea, ang South Sea, malawak at walang katapusan. Sa ibabaw nito, maraming mga isla. Dahil sa dagat ay maraming yaman na mahirap makuha sa kalupaan. At napakataas ng presyo ng pagbebenta. Ang mga isla ay naging lugar na pinupuntahan ng mga mangangalakal para magnegosyo at kumita. Ang lugar na ito ay sinakop din ng malalaking puwersa. Sa mga isla sa South Sea, may isang isla na tinatawag na Nam Tian Island. Ang isla ay napakayaman sa yaman. Malawak at walang hangganan. Ang lawak ng islang ito ay katumbas ng 3 bahagi ng Azure Dragon Empire. Dati, ito ay isa sa 9 na dakilang Holy Lands, ang daw ng Nam Tian Holy Land. Maningning at maluwalhati, pagkatapos lumitaw ang Chi Tian Sect. Ang 3,000 Holy Lands ay nawasak. At ang islang ito ay pinalitan din ng pangalan, naging Chi Tian Island. Lumipat ang eksena sa isang barko. Si Yeming at Rozu ay nasa loob ng isang silid sa barko. Lintek, ang mayroon ako ay pera.
Bakit hindi ako pwedeng manatili sa isang marangyang barko? Paalisin mo ang tao sa loob. Ang marangyang barkong ito, dito ako titira. Panauhin. Hindi po pwedeng gawin iyan. May ibang tao po sa loob. Magtiis na lang po kayo sandali, sa ordinaryong klase po muna kayo. Lintek, bulag ba ang mata mong aso? Alam mo bang ako ay disipulo ng Chitian sect? Kung ayaw mong magdala ng gulo sa iyong sarili, paalisin mo siya rito. Ito, dahil malaki naman ang silid, ang pagdagdag ng isang tao ay hindi naman masikip. Maaari na po kayong lumabas. Hayaan nyo na lang siyang manatili kasama ko. Ano? Manatili kasama mo? Sige, sige. Ang ganda mo. Nang makita niya si Ruzu, nagliwanag ang kanyang mga mata. Kung ito po ang desisyon ng panauhin, ang inyong lingkod po ay lalabas na. Hihi. Kung gayon, makikitulog ako sa kama kasama ang binibining ito. Ngumiti si Yeming. Marahang tinapak ang kanyang balikat. Ang sakit. Sa isip ng lalaki, mabuti na lang hindi naduraj ang balikat ko. Nakakatakot na tao. Kung ako ang nagsabing pumasok ka, syempre dapat kang matulog sa kama kasama ko. Paanong maabala ang binibini ng ibang tao? Kuya, nagkamali po ako. May mata ako pero hindi ko nakita ang bundok tay. Pakiusap po, patawarin niyo ang aking buhay. Ako, may matandang ina po ako sa itaas na 100 taong gulang, may maliit na anak po ako sa ibaba na 1 taong gulang. Sa isip ng lalaki, ang lakas. Isa akong martial ancestor, pero hindi ako makalaban. Kuya, ito po ang lahat ng aking ari-arian. Pakiusap po, patawarin niyo ang aking buhay. Hindi ko na po uulitin. Tiningnan ni Yeming, 1,000 martial monarch coins lang. Mas mahirap pa kaysa noong nasa Crimson Sun sect ako. Tapos nangangahas ka pang magpanggap na tigre. Ang pagpapatawad sa iyo, ay dahil may kailangan ako. Gusto kong pumunta sa Chitian Island. May ilang bagay akong gustong itanong sa iyo. Manggahas kang magsinungaling, kaya mo bang harapin ang kahihinatnan? Hindi po mangangahas. Hindi po mangangahas. Hindi po ako magsisinungaling. Hindi masama. Ikaw, bilang isang martial ancestor, tiyak na may kaunting posisyon ka sa Chitian sect. Sabihin mo ang iyong pangalan at pagkatao. Ang inyong lingkod po, si Luda. Isa po akong outer sect disciple ng Chitian sect. Ikaw, ay isang martial ancestor, pero sa Chitian sect. Isa ka lamang outer sect disciple. Sigurado kang hindi ka nagkakamali. Hindi ka ba isang outer sect elder? Bumabanggit kay kuya. Ang Chitian sect ay maraming talento. Tanging mga martial monarchs lamang ang maaaring maging inner sect disciples. Ang mga elite disciples sa itaas, lahat sila ay mga martial ancestors na wala pang 50 taong gulang. O mga martial saints na wala pang 100 taon. Mas mataas pa roon, ay ang mga true disciples. Lahat sila ay mga malalakas na martial gods. Diyos ko, martial god. Ang mga Holy Lands, tiyak na mga elder na may malaking kapangyarihan. Sa Chitian sect, true disciple lamang. Ang pagpayag na maging disipulo ang mga martial gods. Tunay ngang malakas ang kamay. Kung walang sapat na pakinabang, tiyak na imposible. Dati, narinig kong ang Chitian sect ay may gamot na nagpapahaba ng buhay. O kung ano pa, tama po, pagkatapos maging true disciple, may espesyal na elder na tutulong sa taong iyon na atakihin ang Divine Spirit Physique. At magbibigay ng banal na gamot, para magkaroon siya ng mahabang buhay. Hindi na kailangang banggitin ang pagbibigay ng pills. Tumutulong pa sa pag-breakthrough. Ang Chitian sect, tunay ngang napakagalante. Katunayan, nagbibigay pa sila ng napakataas na antas na techniques mula sa ibang kalawakan. Para maging isang malakas na nilalang sa loob ng Divine Spirit Realm. Ang isang true disciple, kapag naging Divine Spirit na, angat siya para maging elder. Ang pinakamababang elder ay level 1 elder. Ang pinakamataas ay level 13 elder. Mula level 1 hanggang level 8 elder. Ginagampanan nito ng mga elite disciples at true disciples. Ang mga elder mula level 9 pataas, kailangang may Divine Spirit Physique. Ang kanilang posisyon ay kagalang-galang sa sekta. Tulad ng sinabi mo, ang level 13 elder, sino kaya iyon? Narinig kong may kinalaman ito sa antas ng Divine Spirit. Ang level 1 Divine Spirit ay level 9 elder. Ang level 13 elder, syempre. 5th level Divine Spirit. Ang Divine Spirit, ilang realms ba mayroon? Sabi ni Beiming, ito.
Alam lamang ni Beiming na ang Divine Spirit ay tila may 5 antas, ngunit tila maaari pang tumaas. Sagot ni Yeming, Master. Ang Divine Spirit ay nahahati sa 3 realms. Isang daw. Ang 3 realms ay tumutukoy sa Dharma Heaven Realm, Longevity Realm, at Eternity Realm. Ang isang daw, ay ang Heavenly daw. Tungkol naman sa kung ano ang Heavenly daw, hindi ko alam. Mula noon hanggang ngayon, wala pang sino mang umabot sa realm na iyon. Katunayan, maraming malalakas na nilalang ang naniniwalang ang Heavenly daw ay isa lamang alamat. Imposible itong abutin. 3 realms. Isang daw, 4 na realms iyon. Hindi ba? Hindi ba sinabi ni Beiming na may 5 antas? Huwag kang makinig sa kalokohan ni Beiming. Ang sinasabi niya ay 5 maliit na antas lamang sa loob ng Dharma Heaven Realm. Ngunit ang Dharma Heaven Realm ay may 9 na antas. Bawat antas ay kumakatawan sa isang langit. Paumanhin po, Master. Kulang ang kaalaman ni Beiming. Muntik ko nang malito si Master. Ayos lang. Sinabi na nating sabay tayong lalago. Ang pag-aaral mula sa mga pagkakamali ay ayos lang. Narinig kong ang inyong sect leader ay may isang anak na nawawala sa labas, nahanap na ba? Kung bumalik siya, sa tingin mo, siya, bilang young sect leader, ang kanyang posisyon ay katumbas ng anong antas ng elder. Ang sect leader, mukhang, totoo ngang may isang anak na nawawala sa labas. Ngunit ilang araw na ang nakalipas, sinundo na siya pabalik. Sa kasalukuyan, ang young sect leader, ang kanyang posisyon ay sukdulang mataas. Katumbas ng level 13 elder. Siya ang vice sect leader. Anong nangyari? Hindi pa man lang ako nakakarating sa Chi Tian sect, nakabalik na ang young sect leader. May nagpapanggap sa akin. Ang asawa ng inyong sect leader, hindi ba't ang pangalan ay Long Waner? Nakita na ba niya ang sect leader? Sinasabi mo, hindi kaya, ang young sect leader ay ibang tao na nagpapanggap. Natigilan siya nang marinig ito. Kuya, ang mga salitang ito, hindi maaaring sabihin ng basta-basta. Ang sect leader mismo ang kumuha ng dugo para patunayan ang relasyon. Imposibleng magkamali sa pagkilala sa young sect leader. Pagkuha ng dugo para patunayan ang relasyon. May nangyari na roon. Mukhang, ang biyaheng ito ay malayong malayo sa inaakala ko. Natatakot akong, napakapanganib. Kailangang mag-ingat. Heto na, Luda, ang iyong singsing. Isinasauli ko na. Ngunit, kailangan kong tulungan mo ako sa isang bagay. Lumipat ang eksena sa Chi Tian Island. Sa harap ng Mountain Gate, Luda. Sinabi kong tulungan mo akong sumali sa Chi Tian sect. Ang pila na ito, sigurado ka bang hindi mo ako niloloko? Ha, kung susundin ko ang ganitong pila, baka wala pang kalahating buwan. Hindi pa rin ako makakapasok. Kuya, ang makasali sa Chi Tian sect, tiyak na isang magandang bagay para sa buong Chi Tian sect. Paanong mangangahas akong lokohin kayo? Ito lamang, bawat araw. May mga taong nag-uunahang pumasok sa Chi Tian sect. Hindi lamang sa paligid ng isla. Maging sa kontinente, hindi kakaunti ang mga taong dumarating. Oo nga pala, kuya, may isang bagay akong labis na ipinagtataka. Bakit ninyo binago ang inyong itsura? Ito na ang orihinal kong anyo. Ang itsurang nakita mo dati, ay dahil lamang sa pagbabalat kayo ko. Sa isip ni Yeming, ang katayuan ko bilang Fuma ay masyadong nakakahadlang. Ang katayuan kong si Long Xiaobei, kung dadalhin ko ito para mag-imbestiga sa sitwasyon ng Chi Tian sect, mas mabuting huwag nang gamitin. Kung gayon, ayos na ako. Sa totoo lang, kuya, hindi naman imposibleng sumali sa pila. Kailangan lamang, maghintay, suhulan ng kaunti ang elder na namamahala sa pag-recruit ng mga disipulo. Kung gayon, madali lang, dalhin mo na lang ako. Sige, kasama ako, si Luda. Tiyak na matatapos ang bagay na ito ngayong araw. Kuya, kung gustong sumali sa Chi Tian sect, kailangang pumasa sa pagsusuri. Pangunahin itong binubuo ng praktikal na laban at potensyal. Gamit ang kakayahan ni Kuya, tiyak na walang problema. Huwag kang mag-alala. Hintayin mong makapasok ako. Pagkatapos, sa hinaharap, hindi mawawala ang iyong bahagi. Sa buong paglalakbay ko rito, natuklasan kong ang Chi Tian sect ay sukdulang masagana. Itinuturing kong nakapunta na ako sa maraming lugar. Ngunit ang kasaganaan dito, ay hindi nalalayo sa imperial capital ng imperyo. Siyempre, dito, pangunahin itong nauukol sa kasaganaan ng kalakalan sa Chi Tian Island.
Kung pag-uusapan lamang ang dami ng yamang ipinagpapalit, hindi bababa sa isang bahagi ng buong Tianyuan continent ang hawak ng Chi Tian sect. Ganoon karami. May espesyal bang dahilan? Dahil, sa Chi Tian Island, ang pagnenegosyo ay hindi binubuwisan. Kaya pala, kailangang malaman, sa iba't ibang lugar sa imperyo. Napakataas ng buwis. Kung pagsasama-samahin ng hayag at lihim na buwis, sumasakop ito ng mahigit 3 bahagi. Umaabot pa nga sa 5 bahagi. Hindi nakapagtatakang handang pumunta rito ang mga mangangalakal. Kung hindi kumukuha ng buwis, kung gayon, saan nagmumula ang kita ng Chi Tian sect? Bagamat hindi kumukuha ng buwis, ngunit bawat mangangalakal na pumupunta rito para makipagkalakalan, kailangang maglabas ng isang bahagi ng kita. Ito, maituturing ding buwis. Ngunit ibang paraan lamang ng pagsasabi. At saka, ang halagang kinukuha ay mas mababa rin ng malaki kaysa sa imperyo. Kaya pala, natatakot akong, balak ng Chi Tian sect na gamitin ang pangalang walang buwis, para akitin ang mga mangangalakal mula sa ibang mga kontinente na pumunta. Ang mga mangangalakal na galing sa malayo, pagdating dito, natuklasang naloko sila, kaya hindi sila mapanatag at bumabalik. Sa huli, ang mga mangangalakal ay mga taong naghahangad ng kita. Basta't may pakinabang, hindi sila dahil lamang sa naloko ng ganyan ay magagalit. Dagdag pa, ang buwis dito ay talagang mas mababa ng malaki kaysa sa Imperial City. Karamihan sa kanila ay pipiliing manatili rito. Sa pagpunta't pagbalik ng ganito, habang mas marami ang naiipon, kahit isang bahagi lamang ang buwis ng Chi Tian sect, ang kitang nalilikha ay nakakagimbal. Kuya, alam mo rin iyon. Ang pinakapinapahalagahan ng mga martial artists ay kung gaano karaming yaman ang pag-aari ng sekta. Ginagamit ng Chi Tian sect ang mga mangangalakal para hilahin ang karamihan ng yaman ng kontinente. Hindi lamang mga disipulo, kundi pati mga elder ng ibang puwersa, kahit pa mga sect leaders, ay pinipiling sumali sa Chi Tian sect. Ganyang kahalo-halo, hindi ba natatakot ang Chi Tian sect na maging isang tumpok ng buhangin? Siyempre hindi. Ang pinakamalaking alas ng Chi Tian sect ay gamot na nagpapahaba ng buhay. Basta't mayroon nitong gamot, makokontrol nila ang mga martial gods. Ang mga martial gods naman, ay makokontrol ang mga puwersa sa iba't ibang lugar. Makalipas ang ilang sandali, dinala ni Luda si Yeming sa isang bahay. Kuya, narito na tayo. Binuksan ni Yeming ang pinto. Tumingin sa loob. Ito na ang Elder Shensha. Sa labas, napakaraming pila. Hindi ko inaasahan. Nakapikit siyang nakaupo rito. Tunay ngang walang responsibilidad. Ang inyong lingkod, si Ji Wagaw, mamamayan ng Azure Dragon Empire. Nagbibigay galang kay Elder Shensha. Tahimik lamang siya. Hindi man lang tumugon. Ngayon, napagod po si Elder. Ang inyong lingkod ay mag-aalay ng kaunting maliit na regalo. Sana po ay tanggapin ni Elder. Nang makita ang regalo, agad niya itong tinanggap. Hindi masama. May puso ka. Pagkasuri pa lang sa pera sa loob. Nagulat siya at nataranta. Hindi masama. Hindi masama. Mabait na bata. Napakagaling mong makisama. Dagdag pa ang paggabay ni Luda. Ako, bilang elder, ay pinapasa ka na. Si Luda sa labas ay nagulat din nang makitang tumayo ang elder at nakipag-usap kay Yeming. Kuya, sa huli, gaano kalaking pakinabang ang ibinigay mo kay elder? Tingnan mo ang itsura niya. Sa sobrang kagalakan, gusto nang yumukod kay kuya. Wala namang gaanong kalaki. Sakto lang. Mayroon akong 2 milyong martial god coins. Ibinigay ko na sa kanya. Di 2 milyon. Martial god coins. Diyos ko, Luda, buong buhay ko. Hindi ako kikita ng ganyan karami. Sinabi ko na dati, ang pera ay hindi problema. Sabihin mo ng detalyado sa akin ang tungkol sa susunod na pagsusuri. Sige. Ang pagsusuri ay nahahati sa 2 bahagi. Una ay ang pagsusuri sa potensyal. Sinusuri nito ang potensyal at bloodline. Napaka-ordinaryo. Ang mahalaga ay ang 2 bahagi. Kailangang suriin ang praktikal na laban. Ang lakas ng mga taong sumusubok, karamihan ay nasa martial monarch realm. Mayroon ding mga martial ancestors. Napakasama ng kanilang mga kamay. Kung gusto nila, maaari ka pa nilang bugbugin hanggang sa maging buhay ka pa ngunit parang patay na. Ginagawa nila iyon para magsaya. Kung kaya nilang bugbugin ng iba, ibig sabihin ba noon, maaari rin akong bugbugin ng iba hanggang mamatay? Kuya,
Huwag kang magbiro. Kung talagang papatayin nila ang taong sumusubok, ipapadala sila para makipaglaban sa bagong taong sumusubok. Kung magpapatuloy ng ganyan, hanggang matalo ka. Bakit? Sa huli, ang yugtong ito ay pagsusuri sa lakas sa laban. Kung si Kuya ay hindi matatalo, paano nila mahuhusgahan ang antas ng kakayahan ni Kuya? Kuya, pakinggan mo ang payo ko. Hinding-hindi mo sila dapat galitin. Habang mas nagpapanggap kang inosente, mas magaan ang pagbugbog nila sa iyo. Mas madali ring makapasok, HMPH. Kung gayon, pagdating ng oras na iyon, saka na natin pag-uusapan. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa isang plaza. Kailangang makapasa. Hinawakan niya ang Spirit Stone para suriin ang potensyal. Low-grade Spirit Body. Primordial Stone Body. Itapon. Nagugulat ang lahat habang pinapanood silang sumusuri. Primordial Stone Body. Ano iyon? Ito ang pangkalahatang tawag sa mga walang kwentang physic. Karamihan sa mga ordinaryong tao ay may ganitong physic. Mahirap magtagumpay. High-grade Spirit Body. Fierce Tiger Bloodline. Hintayin para obserbahan. Ang bagay na ito, kaya pa palang direktang sukatin ang bloodline. Tama iyan. Kahit anong bloodline, nasusukat lahat. Napakagaling. Ang bloodline ay hindi katulad ng physic. Kahit ang Holy Land ay nasusukat lamang ang iisang uri ng bloodline. Halimbawa, kung ito ba ay Spirit Sword Bloodline. Ito naman, nasusukat lahat. Ang Chi Tian Sect, talagang hindi pinapalampas ang anumang henyo. Susunod, Azure Dragon Empire. Ji Wagao. Utos ni Yeming kay Beiming. Beiming, ibaba mo ang aking bloodline at physics sa ilalim ng siyam na bahagi. Opo, lumapit si Yeming. Hinawakan ang bato. Sa sandaling ito, may isang malakas na enerhiya ang umakyat. Ang True Dragon Bloodline ay lumitaw. Diyos ko, ano itong physic? Nagawa pang magdulot ng ganitong kababalaghan. Hindi pa ako nakakakita ng ganito kat-indi. High-grade Divine Body. True Dragon Bloodline. Pasado. High-grade Divine Body. At saka, True Dragon Bloodline pa. Malapit sa tuktok sa listahan ng mga mataas na antas. Kung makakapasok siya sa Chi Tian Sect, tiyak na kailangang makipag-ugnayan sa taong ito. Ang kanyang hinaharap ay walang hangganan. Tanong ni Yeming kay Beiming. Beiming, hindi ba sinabi kong ibaba mo? Bakit high-grade Divine Body pa rin? Sagot ni Beiming, noong si Master ay naging martial ancestor, ang kanyang laman ay lumampas na sa sukdulan ng tao. Pumasok na sa mas mataas na antas ng buhay. Ang bloodline pa, ay purong True Dragon Bloodline. Kahit ibaba pa ng siyam na bahagi, high-grade pa rin. Langit at lupa, kababalaghan. Mapanganib ang biyaheng ito. Para lamang alamin ang pinagmulan ng Chi Tian Sect. Balak ko sanang maging low-key para gawin ang lahat. Hindi ko inaasahan. Nakakuha pa ako ng atensyon. Kailangan ko nang gumamit ng ibang plano. Gaano man kalakas ang Chi Tian Sect, nang ahas pa ring may magpanggap na Long Xiaobei na lumitaw sa harap ko. Lantaran ang pagsisinungaling sa ilalim ng mga mata ng Chi Tian Sect leader. Kapag nalaman ng taong nagplano ng panlilinlang na ito, na ang tunay na Long Xiaobei ay ako na lumitaw, tiyak na hindi siya mag-aatubili na patayin ako. Kaya nag-isip akong muli, napilitan akong baguhin ang anyo. Mabuti na lang. Kakaunti ang nakakakilala kay Ji Wagao. Tiyak na walang magiging problema. Kuya, alam kong magaling ka. Hindi ko inaasahan. Ganito ka pala kagaling. Ang munting kapatid ay humahanga na. Tunay ngang humahanga. Tara na. Pumunta na tayo sa susunod na hall. Makalipas ang ilang sandali, sa assessment hall, ang inyong lingkod, si Ji Wagao. Naparito para sumali sa pagsusuri. Haha, siya na pala ang henyong may high-grade Divine Body at True Dragon Bloodline. Ang ganitong henyo, napakadaling maging mayabang. Kailangan natin siyang tratuhin ng maayos. Hihi, henyo, ano naman ngayon? Hayaan mong ibitin ko siya at bugbugin ng husto. Para mag-iwan ng psychological trauma sa kanyang puso. Habang buhay niyang hindi makakalimutan. Senior brother, huwag kang magmadali. Dito, ako ang pinakamahina. Ang karapatang ito, ipaubaya mo na sa akin. Ang isang ito, ipaubaya nyo na sa akin para mag-enjoy. Ako si Chang'er, responsable sa pagsusuri ng iyong lakas. Ang prosesong ito, ay magiging napakasakit. Hindi bababa sa ilang bali ng buto. Mawawalan ng ilang kilo ng laman. Mas malala pa, maaari ka pang mamatay. Kailangan mong maghanda ng mabuti.
Kung gayon, hayaan mong subukan ko ng kaunti. Ang premise ay kailangan mong magawa. Nagsimula na siyang kumilos. Nag-teleport sa likuran. Ngunit ginamit ni Yeming ang kanyang kamao bilang sagot. Sa isip ni Chang'er, ang taong ito, malinaw na martial monarch. Ngunit ang kanyang atake ay umabot lamang sa high-rank martial ancestor level. Hindi kaya, pinipigilan niya ang lakas. Bata, nakikita kong hindi masama ang iyong potensyal. Kung mapatay ka ng iba, sayang, humanap ka ng pagkakataong matalo sa aking mga kamay. Bibigyan kita ng mataas na marka. Gusto mo akong tulungan. Hindi ko lamang inaasahang may henyong mapapahamak kaya kusa akong lumaban. Kung iba pa, tiyak na gagamitin nila ang buong lakas para habulin ka. Dahil naiinggit sila sa iyong talento. Kung ayaw mong mamatay, makipagtulungan ka sa akin. Mukhang, hindi ka kasama sa kanilang bangka. Salamat sa iyong magandang intensyon. Ngunit sayang, hindi ko ito tatanggapin. Haha, mayabang na bata. Kung gayon, hayaan mong masaksihan ko ang iyong kakayahan. Tiangang Fist. Kung gusto na nila akong patayin, kahit makipagtulungan pa ako sa iyo, makapasa sa pagsusuri, pagkatapos makapasok sa sekta. Magkakaroon pa rin ng gulo. Kung gayon, mas mabuting tapusin ko na silang lahat. Ang pagpitik ng daliri ni Yeming ay nagpatalsik sa Tiangang Fist niya. Ay iyon ang pinakamalakas kong atake. Hindi ko inaasahan. Isang daliri lang, nagawang patalsikin ito. Imposible. Malinaw na, pareho kaming martial monarchs, pinigilan ko pa ang lakas. HMPH. Sumusuko na ako. Kung pipitikin pa niya ako ng isa pang daliri, tiyak na mawawasak ang aking kaluluwa. Ang taong ito, hindi kahit sino ay makakalaban. Natatakot akong, malas ang mga taong iyon. Yung mga nakatingin sa akin na naiinis, gustong baliin ang aking mga buto, patayin ako. Sabay-sabay na kayong lumapit. Ang batang ito, napaka-arogante. Naghahanap ng kamatayan. Akala mo ba hindi namin alam, pinigilan ni Chang'er ang lakas para sa iyo? HMPH. Bata, yung si Chang'er na iyon, madalas magbigay daan. Nakikita namin. Pero hindi na lang kami nagsasalita para hindi masira ang pagkakasundo. Kung hindi, sa iyo lamang mag-isa, paanong masisira mo ang isang atake niya? Matagal na akong hindi nakakapatay ng Divine Body Genius. Ang pag-iisip pa lang, nagpapa-excite na kay ate. Sumigaw siya. Ghost Shadow Kill. Ha ha ha. Mamatay ka na. Si Yeming ay napalibutan na ng pulang enerhiya. Basta na lang hinawakan ni Yeming ang pulang bungo malapit doon. Ang aking Ghost Shadow, kahit Divine Sense ay hindi ito mararamdaman. Paanong masisira mo ang aking tunay na katawan? Noong gumagamit ako ng ilusyon, hindi ko alam kung saan ka noon naglalaro ng putik. Sa sandaling ito, tumalon ang lalaking may hawak na kutsilyo mula sa ilalim ng lupa. Bata, tanggapin mo ang iyong kamatayan. Marahang sumuntok si Yeming ng isang beses. Ang kutsilyo sa kamay nito ay nadurog sa maraming piraso. Hindi. Imposible. Ang aking kutsilyo ay isang king-grade martial tool. Inihagis ni Yeming ang babae papunta sa lalaki. Pinagsama niya ang dalawa na tumilapon. Mahal kong ina. Ang lakas. Sobrang lakas. Hindi mapigilan. Ngayon, ikaw na lang ang natitira. Ang iyong hininga, mas malakas kaysa sa kanila. Tiyak na nasa martial ancestor realm ka. Hindi ba? Tama ka. Ngunit, hindi ako sigurado kung mananalo ako sa iyo. Ayoko ring magkaroon ng anumang kinalaman sa iyo. Ang laban na ito, tabla na lang tayo. Pwede ba? Iyon, ay para rin sa iyong ikabubuti. Para sa ikabubuti ko. Kung matatalo mo ako, may darating pang Martial Saint Senior Brother. Kung mananalo ka pa ulit, may darating pang Martial God Senior Brother. Para labanan ka. Ganyan ang patakaran. Hindi kaya, gusto mong gumawa ng malaking gulo. Lumaban ng diretso. Kung natakot na siya sa akin, hindi na mangangahas pang gumawa ng gulo, kung gayon. Hindi ko na kailangang gumawa pa ng gulo. Sa biyaheng ito, mas mabuting maging maingat muna ako ng kaunti. Ikaw, at ako, pareho ng pagod. Tabla na lang. Wagaw, tabla sa akin. Kung pag-uusapan ng lakas, tinatasa kitang nasa 3rd grade high rank. Maaari ka nang direktang pumasok sa inner sect. Samantala, si Ruzu at Xiao Qiang ay naglilibot sa labas. 3 araw na ang lumipas. Xiao Qiang, sabihin mo nga, sa tingin mo ba? Si boss ay matagumpay na makakapasok sa Chi Tian sect. Tiyak,
Gamit ang lakas at talento ni Master, anumang puwersa ay maaari niyang pasukan. Kawawa lang tayong dalawa, pinabayaan na ni boss. Hehe, sino ba namang nagsabing napakaraming eksperto sa Chi Tian sect? Tandaan mo, kapag natuklasan ng mga tao ang iyong tunay na anyo, hindi ba't lulutuin ka nila para kainin? Ano naman ngayon? Mabango ang dragon. Ikaw ang pinakagustong kumain ng karne ko. Hindi ba? Tumingin si Xiaobao. Itinuro ang isang direksyon. Xiaobao, sinasabi mo bang may kayamanan doon? Anong kayamanan? Sa madaling salita, gutom na ako. Kumain muna tayo. Makalipas ang ilang sandali, sa loob ng isang kainan. Itong, dalawang ito, ang lakas kumain. Ang lakas kumain ay hindi problema. Ang kinakain nila, lahat ay karne ng demonic beast. Karne ng level 8 demonic beast. Kahit martial ancestor, hindi makakakain ng ilang piraso. Hindi ko inaasahan. Naubos nila lahat. Diyos ko, hindi kaya, ang dalawang ito ay mga nakatagong eksperto. Siguro, ang itsura ng pagkain ng isang eksperto ay hindi naman kasing pangit niyan. Yung lalaking iyon, may sungay. Hindi kaya, demonic beast. Imposible. Demonic beast, paanong mangangahas pumasok sa lungsod ng mga tao? Siguro, nagsasanay lang ng kung anong kakaibang teknik. Marami namang ganitong tao. Si Xiaobao, sa sandaling ito, ay sumigaw. Hinayla ang manggas ni Xiao Qiang. Ano iyon? Ang tinuturo ni Xiaobao ay isang babae na nakaupo, nakasuot ng isang sombrerong tumatakip sa mukha. Tinitigan siya ni Xiao Qiang. HMPH. Tiyak, sa katawan ng babaeng ito. May magandang kayamanan. Xiaobao, huwag kang magmadali. Hintayin kong makahanap ng magandang pagkakataon na nakawin ko mula sa kanya. Mukhang, tapos na siyang kumain. Dumating na ang pagkakataon. Mabilis na sumunod si Xiao Qiang. Paumanhin. Nagmamadali ako. Tinitigan siya ng babae. Tahimik. Sa sandaling ito, mabilis nang tumakbo si Xiao Qiang palabas. Nagtago sa isang sulok. Xiaobao, ito ba ang kayamanang sinasabi mo? Wala naman akong makita. HMPH. Bulag na mata. Ito ay soul nurturing jade. Napakahalaga. Hindi kaya, hindi mo alam. Paano? Paanong ang babaeng ito ay tahimik na lumitaw sa aking likuran? Tiyak na mas mataas ang kanyang cultivation kaysa sa akin. Paumanhin. Isinasauli ko na ang gamit sa iyo. Polem. HMPH. Nang ahas kang nakawin ang gamit ko. Paanong patatawarin kita? Ginamit niya ang isang banal na teknik. Tinalian ng mahigpit si Xiao Qiang. Ano itong divine ability? Habang mas pumipiglas ako, mas humihigpit ang tali. Ang aking banal na kapangyarihan, mabilis ding nauubos. Si Xiao Qiang, sa sandaling ito, ay ibinagsak sa ibaba. Ay ikaw, anong gusto mong gawin? Sabihin ko sa iyo, mayroon akong ate na nagpoprotekta sa akin. Mas mabuting huwag mo akong galawin. Pati ang divine soul ay nakakandado na. Hindi makapagpadala ng mensahe. Jiruzu. Ate, bilisan mong mapansin ang kakaiba. Kung hindi, kakainin na ako ng iba. Ha, lumalabas na kasama pala sa propesyon. Isa ka lamang maliit na hipon at alimasag, nangangahas ka pang galitin ako. Gusto mo bang mamatay? Huwag kang mayabang. Kung hindi, pagdating ng aking Panginoon, malalaman mo ang iyong kahihinatnan. Sa sandaling ito, lumitaw si Ruzu. Pinitik niya ang noo ni Xiao Qiang. Dahilan para magulat din siya at mapamulat ang mga mata. Ikaw mismo ang gumawa ng gulo. Nagkasala ka sa ating ito. Tapos nangangahas ka pang tawagin si boss dito. Hindi ka ba natatakot na parusahan ka ni boss? Hihi. Hindi ako nangangahas tawagin si master para tumulong. Ngunit alam kong nandito si Sister Zhu. Kung hindi ko sinabi iyon, tiyak natatakas ka pa para manood ng gulo. Magaling. Ang batang ito, nangangahas kang pagplanuhan ako. Tingnan mong hindi kita bugbugin hanggang mamatay. Ang sakit, huwag ka nang mamalo. Nagkamali na ako. Talagang nagkamali na ako. Ikaw ang Panginoon niya. Hindi po, ako at siya, pareho kaming may iisang Panginoon. Ang batang ito, makulat ang ugali. Sana'y patawarin siya ni ate sa pagkakataong ito. Patawarin o hindi, maliit na bagay lamang iyon. Ito lamang, hindi ko inaasahan, sa ganito kataas na cultivation mo, mayroon ka pa palang Panginoon. Maaari mo ba akong dalhin para makita ang iyong Panginoon? Labis akong interesado. Ang aking Panginoon, hindi naman siya isang walang kapantay na eksperto.
Ngunit, sa hinaharap, tiyak na malalampasan niya ako. Kung nais ni ate na makita siya, dadalhin kita. Ayos lang. Tiyak na isang walang kapantay na henyo. Mas lalo akong naging interesado. Lumipat ang eksena sa loob ng Chi Tian sect. Sa pahingahan ni Yeming, anong nangyari? Boss, si Xiao Qiang, makulit. Nagkasala sa ating ito. Ngunit ang ating ito, may banal na kapangyarihan. Hindi niya pinagtuunan ng pansin. Gusto niyang makita si boss, kaya inimbitahan ko siya rito. Ate, talagang paumanhin. Ang aking lingkod ay nagdulot ng gulo sa iyo. Paano mo gustong parusahan siya? Sa isip ni Yeming, ang makapagpasuko kay Jiruzu ng ganito, tiyak na ang taong ito ay isang sukdulang eksperto. Siyempre, kahit ano pa ang kanyang lakas, ang bagay na ito ay kasalanan ko. Kaya kailangang humingi ng paumanhin ng magalang. Nakikita kong isa siyang jawlong. Kung gayon, bunutin mo ang isang litid niya. Hindi pwedeng bunutin ang litid. Kapag binunot ang litid, magiging baldado akong dragon. Tapos na. Ano? Ang pagbunot ng isang litid ay magaan na. Kung ako, bubunutin ko lahat ng litid sa iyong katawan. Narinig ito ni Xiao Qiang. Namutla ang kanyang mukha. Ate, ang aking lingkod, hindi naging madali para makapag-cultivate. Sana'y patawarin mo siya sa pagkakataong ito. Handa akong magbigay ng isang soul nourishing branch bilang kabayaran. Ang soul nourishing branch ay isang magandang bagay. Ngunit hindi ako kulang nito. Mukhang, kailangang mas malaki ang pagsisikap. Itong ice muscle grass, jade bone flower, at immortality spring, kontento na ba si ate? Sa isip ni Yeming, noong una. Ginawa ito ni Xiao Jing para sa akin ng hindi kakaunti. Ito ang natitira pagkatapos kong ibigay kay Jiang Taishan. Magandang bagay. Natatakot akong sa mundong ito, walang babaeng hindi magkakagusto sa bagay na ito. At saka, ang bagay na ito ay tanging sa Zuan Tian Great World lamang mayroon. Tapos nakuha mo pa. Haha, gusto mo. Ayos na. Ang bagay na ito, tapos na rito. Sa totoo lang, ang tatlong bagay na ito ay walang gaanong silbi sa akin. Matagal na akong naging divine spirit. Ang itsura, hindi tumatanda. Mas kapaki-pakinabang ito sa aking anak na babae. Ngunit sayang, hindi ko mahanap ang aking anak. Si ate, ay may ganito kataas na lakas. Paanong nahiwalay pa kayo sa inyong anak? Hindi lamang nahiwalay. Katunayan, hindi ko man lang alam kung sino ang tunay na ama ng aking anak. Saan siya ipinanganak? Ano ang kanyang itsura? Lahat ay hindi ko alam. Lahat ay dahil, nawalan ako ng isang bahagi ng aking alaala noong nagdusa ako sa tribulation. Kahit ano ay hindi ko naaalala. Paanong mahahanap ko siya? Naaalala ko lamang, sa kanyang kilay, may dalawang marka. Katulad ng sa akin. Itong dalawang marka. Maaari ko po bang itanong kay ate, kayo po ba ay mula sa lahi ng Tianhu? Paano mo nalaman? Kilala ko ang isang babae, ang pangalan niya ay Miruyu. Siya ay anak ng isang Tianhu at isang tao. Ang kanyang ina, ay umalis pagkatapos siyang ipanganak. Ang kanyang kilay, ay may dalawang marka na katulad ng sa inyo. Tiyak na siya ang aking anak. Siya nga ang aking anak. Miruyu. Lumalabas na may pangalan pala ang aking anak. Maaari mo bang ikwento sa akin ang tungkol sa aking anak? Hindi ko inaasahan, nakapasok pa pala siya sa Azure Dragon Academy. At tinuruan mo pa siya ng Yao Tian Scripture. Salamat sa iyong tulong. Ikaw, ay isa ring mabuting bata. Tita. Nagpapasalamat po kayo ng sobra. Magkaibigan kami. Ang pagtulong sa isa't isa ay natural lamang. Huwag ka nang magbiro pa. Ang pagtulong hanggang sa ganitong antas, hindi maipapaliwanag ng ordinaryong pagkakaibigan lamang. Ako si Bai Shaoling, isa sa 9 na demonyo ng Tian Yuan. Tinatawag ako ng iba na Tian Hu God. Ang Bai Shaoling ay pangalan ko lamang noong naglalakbay ako sa mundo ng mga tao. Noon, bakit kinailangang iwan ni tita si Miruyu? Lagi niyang dinaramdam ang bagay na ito sa kanyang puso. Sa tuwing nababanggit ito, umiiyak siya. Sa isip ni Yeming, alam kong malakas siya. Ngunit hindi ko inaasahan na isa pala siya sa 9 na demonyo ng Tian Yuan. Noon, inaatake ko ang ikatlong realm ng longevity. Napilitan akong iwan sila ng kanyang ama. Paglabas ko mula sa Bikuan, maraming taon na ang lumipas. May kasalanan ako sa aking anak. Si Miruyu ay nasa Azure Dragon Academy pa rin. Maaaring bisitahin siya ni tita anumang oras.
Hintayin kong matapos ang bagay na ito sa aking kamay, saka ko pupuntahan ang aking anak. Noong una, balak kong mag-isa na lang lutasin ang bagay na ito. Yamang may utang na loob ako sa iyo dahil sa aking anak, ang pagkakataong ito, dapat may bahagi ka rin. Handa ka bang sumama sa akin, lumunin ang kayamanan ng isang Divine Spirit? Kayamanan ng Divine Spirit. Maaari ko po bang malaman kung kaninong Divine Spirit ang kayamanang iyon? Ang Divine Spirit na iyon, nabuhay na ng ilang 10,000 taon. Ang pangalan niya ay Fei Xiongxian. Dati siyang isa sa 9 na demonyo ng Tianyuan. Ang gusto natin, ay ang naipon niya sa buong buhay niya. Kayamanan, naipon sa loob ng 10,000 taon, ng isang demon god. Diyos ko, hindi ko man lang kayang isipin. Iyon ay isang nakakatakot na halaga. Bakit si Fei Xiongxian ang pinili? At saka, kung sinabi ni tita na dati siyang isa sa 9 na demonyo, hindi kaya, ngayon ay hindi na. Ang bagay na ito, kailangang magsimula sa alitan naming dalawa. Noon, si Fei Xiongxian ay isa pa sa 9 na demonyo ng Tianyuan. Tanyag at makapangyarihan. Ako naman, hindi ko pinapansin ang mga walang kabuluhang pangalan. Nagtatago at umaalis. Iba sa ibang mga demon gods, si Fei Xiongxian ay mahilig sa babae. Isang araw, nang ahas siyang galawin ako, natalo ko siya. Pagkatapos noon, ang titulo niyang 9 na demonyo, ay pinalitan ko na rin. Pagkatapos noon, nagtanim siya ng galit, maraming beses na nagplano, umatake ng patago. Noong oras na iyon, hindi ako handa, maaari ko lamang isugal ang buhay. Malubhang nasugatan, at tumakas. Sa huli, nailigtas ako ng ama ni Ruyu. Mula noon, nagkaroon kami ng ugnayan bilang mga mortal. Hay, pagkatapos gumaling ang aking mga sugat, para maiwasang madamay sila ng kanyang ama, at para na rin ganap na malutas ang gulo, pinili kong umalis. At nakahanap ako ng isang lihim na lugar. Binalak kong pagkatapos mag-breakthrough sa ikatlong realm ng longevity, papatayin ko si Fei Xiongxian. Para alisin ang panganib sa hinaharap. Ngunit hindi ko inaasahan, nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari. Hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit ni Fei Xiongxian, nahanap niya ang aking pinagtataguan. Habang ako'y nagbi-breakthrough, umatake siya ng patago. Bagamat sa huli, nagtagumpay akong mag-breakthrough ng walang anumang panganib, ngunit ako rin, dahil sa pinsala, nawalan ako ng alaala tungkol kay Ruyu. Si Fei Xiongxian, nagtatanim talaga ng galit. Susunod, ano ang plano ni tita? Ngayon, bagamat nakapag-breakthrough na ako, ngunit hindi ako sigurado kung mapapatay ko siya. Habang kami ay naglalaban, palihim kang pumasok sa kanyang lungga. Kunin mo lahat ng bagay. Sa ganoong paraan, kahit makatakas pa siya, magiging isang pulubi na siya. Tita, huwag kayong mag-alala. Napakagaling ko sa pangungulimbat ng mga kayamanan. Kung gayon, mabuti. May kasabihan dati, ang taong walang hindi makatarungang yaman ay hindi yayaman. Kung sa pagkakataong ito ay magtatagumpay tayo, ang iyong pinagmulan, ay karapat-dapat na rin sa aking anak. Babalik ako, maghahanda ng ilang bagay. Bukas, sasanduan kita. Sabay tayong kikilos. Sige. Ito ba, ay paghuhubog ng magiging manugang sa hinaharap? Sa pagkakataong ito, bagamat malaki ang panganib, ngunit kung magtatagumpay, baka sakaling mabayaran ko na lahat ang malaking utang ko sa Merit Steel. Karapat-dapat subukan ng isang beses. Sabi ni Ruzu, boss. Pakiramdam ko'y masyadong mapanganib. Baka, ako na lang ang pumunta. Si boss, dito na lang maghintay ng balita. Ayos na. Sabi ni Xiao Qiang, tama. Ayon sa sinabi ng babaeng iyon, hindi bababa sa longevity second realm si Fei Xiongxian. Ang lakas niya ay mas malaki kaysa sa akin. Kung sakaling hindi siya mamatay, makita niyang nanakaw ang mga kayamanan, hahabulin niya si Master habang buhay. Huwag kayong mag-alala. Kahit hindi siya mamatay, malamang ay mapipilayan na siya ng Tianhu God. Sa maikling panahon, tiyak na hindi siya makakapanggulo sa akin. Ang bagay na ito, may sarili akong kalkulasyon. Huwag niyo na akong payuhan pa.